Kung hiwalay na kayo at legal na kayong magkahiwalay ng asawa ninyo, may kinakasama po kayo ngayon? May girlfriend ba ngayon si... Maritis ka! Pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bakit nagtatrabaho ka na agad? Ang bata mo pa! Paano mahirap daw tumanda ng walang pera? Kailangan makaipon ako para may pension ako pagtanda. Grabe ka, baby. Bakit namamasada ka na? Ang bata mo pa. Paano naman? Si Mama tagunan tago sa inutangan niyang Bombay. Ako na lang ang magbabayad. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Tanong, bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? No. Pakataasan ka ng kilay. Ang sagot ang kilay, pero walang taas ang kilay. Kung ang misis mo'y humahadlang, abay lumaban ka. Huwag kang iiwas pag may inuman, dapat ka'y tumagay ka. Ninakaw mo sa kaban ng bayan. Sumagot ka ng diretsyo. Hindi ko po kayang gawin yan. Ang magnakaw? Hindi ko po kayang sumagot ng diretso. Hi po. Single ka po? Opo. Pangit ka siguro. Ang charger, asa? Asa ang charger? Alright, welcome back to my channel mga guys. Kumusta ang buhay natin dyan? Kumusta? Ha? Magandang araw sa mga bago kong subscribers dyan at sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe kayo. Dito po sa Driver's Vlog Video, marami po tayong mga funny political videos and mga AI generated memes. At at the same time, bumabana din tayo dyan sa politika. Kaya subscribe kayo mga guys. Alright. Dito po, shoutout din kay itong Vice Ganda. Diba? Ito ang gusto niya kasi laos ko na. Gusto niyang sumikat. Ayan, sikat na po kayo, Vice Ganda. Ang dami na pong kabayo. Congratulations kayo. Alright. Patuloy tayo mga guys. Ito na po ang hinihintay. Little Digong Part 33 na tayo. Let's go, Tatay Diggs. Kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Pero ito. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas. Napapalit sa iyo. Babae, totoo naman yan. Barabag ka, no? Dalawa ang asawa ko. May reserva ako. Ay, pag mainit ang ulo nitong isa, patulugin mo ako doon para sipain lang. Dito ka sa kabila. Pag lamig nung isa, lipat ka naman doon kasi may anak ka eh. What is important to me are my children. They are non-negotiable. Kala ko wak-wak ang itsura. Ako po si Inday Sara. A proud Davaoena. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit, walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. No. Uy! Rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Halata na nagsinungaling ka. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda, pero hindi na kita pagtitsagaan Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Pagpuyag, sama mo ang baboy at ang politiko. Sagot, imposible yon. Kahit ang baboy, may mga bagay na hindi kaya ang tinasin. May isang bus na puno ng politiko na nahulog sa bangin. Isang matanda lang ang nakakita. Siya na rin ang naglibing. Kinabukasan dumating ang mga pulis. Tinanong nilang matanda, patay na ba lahat? Sagot ng matanda, sabi ng iba, buhay sila. Pero alam mo naman ang mga politiko, sinungaling. Sus Mario Josep, Bakit? nagmana rin sa nanay. Problema mo na naman. Manuntok. Siya yung alpha Siya yung sheriff. Paano? Dinulis na yung bahay ng mga squatter. Sinabi siya, hintayin mo lang ako dalawang may bahan mo sa Davao Tapos, they were poised to demolish yung mga squatter. Sabi ni Inday, kasi ang policy ko, pag walang relocation, mapunta ng tao, hindi ako pumapayag. Baski magdating yung sheriff, sumbong sa siya ko, magsumbong ka sa judge mo, wala akong pakialam. Sinunod ni Inday. Akala siguro, iba na ang style nitong isa, went ahead to demolish. Nung nalaman ni Inday, pinuntahan siya, binubog siya doon sa... It's going to be a dirty fight. It's going to be a bloody fight. I am not apologizing for it. And may I tell all and sundry, lahat, even the international community, lahat na mga disgrasya, magkakaso, ano mang kaso, under the revised penal code. In the fulfillment of your duties as public authority, akin yan. Mine and mine alone. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa ito. God, you don't need to worry about the future. You trust that He is in control, so you can let go of fear. You just do your best each day, knowing that God is guiding you and taking care of the rest. Please listen. My child, I see your pain. I know the weight you carry, the silent battles you fight when no one is watching. But I am here. I always have been. The Bible verse Isaiah 147:3 says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. That means, I see every tear you've cried, every scar left by disappointment, every piece of your heart that feels shattered. Nothing you've been through is wasted. I am working even in the waiting, even in the silence, even when you feel like giving up.
I know there are days when you question if things will ever change. When your prayers feel unanswered. When hope feels like a distant memory. But listen, I am not done with you. My plans for you are greater than you could ever imagine. What looks like an ending is just the beginning of something new. You may not understand everything right now, but that's where faith comes in. Trust me, trust my timing, trust my purpose, trust that I am leading you toward healing and restoration. Klase, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Alam ko na kung anong gawin ninyo. Bili kayo ng cellphone na marami. Wala naman kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan eh. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Kaya, dalhin ko na lang kayo doon. Ayan, kapakan. Let's continue to pray always for Tatay Digong. Sana po, Lord, makauwi na po si Tatay Digong. Lord, alam namin na you're working in a mysterious way. Alam namin po, andyan po kayo palagi. Sabayin niyo po si Tatay Digong. At before tayo mag-end mga guys, shout out dyan kay BP Sara. Kung ayan nyo ito, grabe kasikat na po yan si BP Sara mga guys. Panoorin natin to. Yan. Nako, iiyak na si Tamba dito mga guys. Wala na talaga si Tamba. Grabe mga tao ba? Yan, napasilin din natin. Diba? Malapakan. Ha? Kailangan bantayan natin yan mga guys. Hanggang 2028. Yan, Inday Sara. Mabuhay ka. Alright. Thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.